Okay. Boker Tov Likulam, that is Hebrew, which means good morning everyone. Again, welcome to the message for today entitled The New Covenant, a Comforting Doctrine for Believers. The New Covenant, a Comforting Doctrine for Believers. No? Kasi marami po sa atin ang naku-confuse kung ano talaga yung New Covenant. Pwede natin sabihin na grace, etc. Yun yung doctrine ng grace. But today, we will tackle this doctrine, the New Covenant, a comforting doctrine for believers. So, the verses are found in Hebrews chapter 8, verse 7 to 13. Yun po ang ating pag-uusapan sa umaga nito. Pero habang inaantay natin yung iba na makalagin sa ating FB Live message, gagamitin ulit natin itong panahon upang i-explain po sa natin ang ating pinaka main na topic talaga ng Bible, which is the gospel. No? Mayroon pong isang verse sa Bible na famous verse din ito na the wages of sin is death. No? Ang bayad ng mga kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay nagkakasala, you will die spiritually, you will die physically, and you will die eternally, no? Doon sa dagat-dagatang apoy. Bakit po ganan ang verse na yan, no? The wages of sin is death. Kasi ang ating God po ay holy, siya po ay hindi makakadil ng mga kasalanan na nasa tao. Kasi po ang tao po ay nagkasala nung siya ay nag-violate o na-commit niya yung sin ni Adam at saka ni Eve doon sa Eden. At dito po ay namana natin ang nature na Adam. Kaya nga, we are all sinners and fall short of the glory of God. The gospel is the solution or the reconciliation move na ginawa ng God. Kasi ang sin natin ang nakapaghiwalay sa atin sa God. So we're not reconciled with God with our present condition. At kung ang present condition natin ay mananatili, siyempre we cannot overcome the power of sin within us. Kasi ang ating nature ay makasalanan, and we will spend eternity in hell. Kasi we will not be reconciled with God. So the gospel is a good news. No? Good news. Euangelion, from the Greek word euangelion. Eu means good and angelion means message or good message or good news. It is about Jesus Christ. It is about the work of Jesus Christ and the nature of Jesus Christ. So dapat malaman mo kung anong ginawa ni Jesus Christ dito. Dapat malaman mo kung sino si Jesus Christ upang ikaw po ay ma-reconcile sa God. And we can only appropriate or get that work of Jesus Christ if we believe in Him. Yan, if we believe in Him. Kaya ang ating way of transmission of the grace of God is our faith. And after that, when God will regenerate us, at simultaneously, we have to repent from our sins kasi we believe that we are made holy by God. No? Kasi nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So, yun po, at we have to follow the yung mga word of God or laws of God kasi inherent po ang moral or holiness sa word of God. Kaya dapat tayo mag-follow because we are holy. Nature na natin supposed to be to follow that good word. So that is the gospel, the good news about Jesus Christ, that siya yung nag-perform ng ating salvation by obeying all laws and dying on our sins in the cross. At we can only appropriate that if we believe in the Lord Jesus Christ. So sa umagang po ito, ang ating pong pag-usapan ay tungkol po dito sa isang napakagandang tinatawag ko itong doctrine kasi ito po ay parang doctrine kung ano ba talaga ito.
Na this is I entitled this The New Covenant, a comforting doctrine for believers. So mayroon akong isang nakita dito na parang definition. Before we will start sa iba, what is a new covenant? New covenant is the promise yan, that God made with mankind, that He will forgive and restore communion with those whose hearts believe in His Son, Jesus Christ. So ito ay promise ito ng God, made past tense, to mankind, that He will restore communion and forgive all sins to the believers whose hearts believe in the Lord Jesus Christ. So importante po talaga dito si Jesus Christ, kasi siya po yung ating source ng ating pinaka-object or pinaka talaga na God na ating sinasamba, at yun ang ating source of faith or object of faith. So I hope nandyan na po kayo sa inyong mga upuan, kasama ang inyong mga pamilya, sa isang TV, at malakas yung mga speakers ng inyong equipment. So open your Bibles, turn your Bibles sa Hebrews chapter 8 verse 7 to 13. Babasahin ko po ito. Okay, let us begin. Boker Tov, good morning, magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na nandito na naman tayo, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makarinig ng kanyang mga salita galing sa Biblia, at the same time sa pakikinig ng mensahe sa umagang ito entitled The New Covenant, a comforting doctrine for believers. At ang ating pong verse na babasahin ay matatagpuan sa Hebrews chapter 8 verse 7 to 13. Babasahin ko po ito sa aking version dito na New King James Version. Verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand in the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant. And I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. In that he says, a new covenant he had made the first obsolete. Now what is coming obsolete and growing old is ready to vanish away. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Lord, we thank you for this day na you give us, that we have read the Bible, na alam po namin, Lord, na ang lahat po, Lord, na nakikinig nito, Lord, ay mabibiyayahan even in this material world. At lalo na, Lord, if they believe on the Lord Jesus Christ, sila po ay mabibiyahan ng all spiritual blessings in heavenly places. Lord, kami po, Lord, ay nagmamakaawa sa iyo na bigyan mo kami ng pagkakataon na maintindihan talagang iyong pag-ibig sa amin, ang inong ginawa, at kami ay malaman na kami ay makasalanan at kailangan namin ng isang Savior, at ang paraan naman po na ang kaligtasan namin ay sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Christ. I-bless mo, Lord, ang makikinig sa mensaheng ito, sa live message, and even in the future na makikinig ito. At bigyan mo rin ako ng kakayahan upang maibigay ko, Lord, ang iyong mensahe sa umaga ito. Salamat, Lord, sa lahat na to. Dalangin namin to. In Jesus' name, Amen. Good morning muli, mga kapatid. Alam po natin na naririnig na po natin itong The New Covenant.
Pero in-title kito, The New Covenant, a Comforting Doctrine for Believers. Kasi tayo po ay mabiyayahan talaga nito, if we believe. Kaya nga sabi doon sa Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for those who believe. Mayroon talagang for those who believe. First, to the Jews and then to the Greek. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, to those who believe is very important, mga kapatid, kasi you will be comforted by the word of God at maintindihan natin talaga ang ginawa ng Panginoon. So, unang-una po ay tatalakayin po natin talaga ano ba itong New Covenant, no? Sabi nga natin New Covenant, ang sabi nga nito, the New Covenant is the promise that God made, past tense na, that God made with mankind, that He will forgive and restore communion with those whose hearts believe in His Son, Jesus Christ. So, I pray to God na ma-discuss ko ito sa inyo kasi napakahirap po talaga ang intindihin ito kung ang ating pong pag-iisip talaga ay hindi nagbibilib nito. So, the natural mind cannot comprehend the spiritual thing. So, ibabahagi ko po yung tatlong portion ng aking sermon na to, the sources of confusion. Ano ba yung sources of confusion? Kung bakit hindi natin naiintindihan, ano ba talaga itong the New Covenant? Number 2, what are the symbols used before in the Old Covenant that were changed, quote-unquote changed, in the New Covenant? No? And number 4, we have to really appreciate Jesus Christ. Because Jesus Christ talaga is the New Covenant. Doon talaga nagre-revolve ang New Covenant. So, doon po sa unang portion po, the sources of confusion. Kasi kung tatanungin ko kayo ngayon, ano ba yung the New Covenant? Marami po sa atin ang iba't iba ang sagutan. Siyempre, mahirap din itong talagang intindihin. Sabi, the grace that we are saved. Yes, the grace that we are saved. But ito ba ina-anticipate ng God? So, una-una pong source of confusion ay, it is parang confused o na pagkamalan na ito ay parang the scripture. Kasi alam po natin ang ibang pangalan ng New Covenant ay the New Testament. So pag binanggit ko yung New Covenant, ang pumapasok sagad sa isip natin, it is about the Bible, the scripture, na ang New Covenant ay New Testament. Yan kaagad ang unang pumasok kasi kung titingnan mo ang mga definition ng New Covenant, New Testament. Kasi ang Testament, will yan eh. Ano ba yung New Testament? So parang iniisip natin, hindi na nare-reveal ito sa Old Testament kasi New Testament lang eh. So yun ang unang confusion po na parang iisip ka agad na pag binanggit natin New Covenant ay nandoon lang yan sa New Testament Bible at wala yan doon sa Tanakh or the Hebrew Bible or the Old Testament sa atin. Pangalan kasi natin ng Hebrew Bible ay New Old Testament. So parang na-separate ka agad na doon sila, para sa kanila yan, sina Moses lang yan, at dito ngayon ay New Testament na ito yung New Covenant. So ang babasahin ko lang ay New Testament lang kasi yan ang applicable lang sa akin. So yun ang unang source ng confusion. Parang kaagad natin, associate kaagad natin na ang New Covenant ay nandoon lang sa New Testament. Pero ang sabi nga, this is the promise made, past tense, by God to mankind that He will restore communion and forgive sins to those who will believe in the Lord Jesus Christ. No? So yun po ang unang confusion. The first confusion A is nako-confuse natin na scripture, pero nakasulat naman yan doon sa Old Testament kasi sabi na yan doon kay Moses. At the same time, ito nga binasa natin ay exact exact quotation talaga ito ng Jeremiah 31:31.
Yun talaga exact na exact ito. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So, bakit po Israel and with the house of Judah? Isa lang naman yan sila, kasi alam po natin ang history ng Israel talaga na 12 tribes of Israel ay because of the sin of Solomon, sila po ay nahati into Israel, and the other part is Judah. So, yung Israel ay yun yung parang 10 tribes, at yung Judah ay yun yung 2 tribes na medyo maayos, pero eventually naparusahan din, no? So, yun ang number 1 source ng confusion. Number 2 source of confusion ay mayroong attribute ang God na immutable. Ano ba yung immutable? Ang immutable po ay hindi nagbabago, no? Unchanging. So, ang God po ay sabi sa sa mga verses, maraming mga verses na hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago sa kanyang character, sa kanyang will, at lalo na sa kanyang covenant promises. So, yun ang pangalawang source of confusion. Bakit pinalitan ang mga covenants? Hindi naman nagbabago ang Panginoon. So, maraming katanungan yan na nagsasabing, kung ang God natin ay immutable, hindi siya nagbabago sa kapanahunan, bakit iba-iba yung kanyang covenant kay Abraham? Binibigay niya yung covenant doon sa kay Moses, kaya nga ang pinaka-contrast talaga dito ay parang Mosaic covenant. Kaya nga sabi dito sa ating binasa, for if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. So parang lumalabas dito, mayroong first covenant. At ang na-associate natin sa first covenant ay kinontrast ka agad yan or naka-associate ka agad yan sa law, no? Or Mosaic covenant. Kasi yun ang pinaka pumapasok talaga na, although maraming mga covenants doon sa Old Testament, like the Abrahamic covenant, the Edenic covenant, the Davidic covenant, pero ang pinaka-prominent doon na covenant na parang nare-retain ay yung Mosaic covenant, and it is about the law. And maraming portion doon sa law, yun yung parang sacrificial, dietary, moral, and yung parang civil, no, para sa bayan ng Israel. So, bakit naging source of confusion yan? Kasi, na-associate ka agad na parang pinalitan ng God. So, I will explain kung bakit ganito yan. Kasi, ang God po ay, parang, hindi niya, dahil sa ating kahinaan ng ating pag-iisip, hindi ka agad niya ibibigay ng todo ang lahat ng mga ideas sa atin. Ang tawag ko nga dyan ay comprehensible input, kasi nakukuha ko yung term dyan sa learning the language. Dapat daw ang ituturo mo, pag kunyari nagtuturo ka ng language sa isang bata, dapat ang ituturo mo ay comprehensible input, yung makakaya lang ng tinuturuan mo. Halimbawa po, isang bata, turuan mo ng math, di mo kaagad turuan ng linear programming, hindi mo nga turuan ng calculus, hindi mo nga turuan ng algebra, although algebra naman ay addition yan. Pero ang una mo ibibigay sa bata ay dapat malaman niya ng mga numerals like 1, 2, 3, 4, counting lang muna. So habang lumalaki yung bata, bibigyan mo another ng comprehensible input. Kung maintindihan na niya yung counting numbers, no? Ibibigay mo na yung mga addition, dalagay mo na addition, subtraction, at ibibigay mo na yung multiplication. Later on, tuturuan mo na siya ng algebra, finding x, no? Finding x with 2 equations and 2 unknowns, mga something like that. So kung medyo matatalino na siya, ibigyan mo siya ng mga minima, maxima, tapos turuan mo na sa linear programming or something like that, at mahihilo na siya. So even tayo ngayon, nahihilo na tayo sa mga pinagsasabi ko, kasi yun nga ang sinasabing comprehensible input. Mayroong mga preparation ang God na dahil alam niya na hindi maintindihan ng mga tao ito, kailangan niyang gagawin muna itong mga bagay na to. So yun ang number 2
source of confusion na ang God naman ay hindi nagbabago. Bakit nagbabago yan? So, doon na tayo papasok doon sa third source of confusion, which is, kung ikaw ay nakakalam, mayroon pong mga dalawang school of thoughts talaga na nagdi-divide din sa ating mga Christians na ating doktrina. Number one is covenantal, and the other one is dispensational, no? Itong mga covenantal groups, no, parang ang ano sila doon ay they believe on the covenant, no? So ang kanilang doctrine ay covenant lang palagi, covenant. In fact, ang kanilang ecclesiology or practice of church ay parang covenantal din, no? Halimbawa, kaming church na to ay nagko-covenant sa God, no? So lahat dito sa ano ay iniisip namin talaga maliligtas ito. And talagang ilalagay nila ipinag-aaralan nila yung mga covenants talaga na Abrahamic covenant, etc. Maraming mga covenants yan. Abrahamic covenant, Davidic covenant, Noah, covenant of Noah, tapos yung Mosaic covenant, tapos nandito na nga sa New Covenant and other covenants, no? Ang pangalawa po ay tinatawag nating dispensationalism. So, I hope na hindi tayo na malilito dito kasi even sa aking pag-i-explain ay medyo nakakalula na. Ano ba yung dispensational? Ang dispensational po ay tinitreat nila na in every timeline of our life sa buong mundo, iba ang dispensation ng God sa mga tao. Halimbawa po, sa amin na iba, ididiretsoy na natin, mayroong iba na nagsasabi, iba ang way of salvation. Halimbawa po, doon sa Adan, ang sabi doon ay, ang dispensational doon ay parang innocence, no? Tapos, nung nagkasala na si Adan, conscience, no? Tapos yung kinanoa na ay parang government ang kanilang tapos pagdating kay Abraham, ang kanilang dispensation ay promise of Abraham. Tapos pagdating kay Moses ay ang dispensation nila ay by law. Doon na nga problema din kasi doon sa by law ang tauhan doon, ang mga tao doon ay maliligtas by law. Tapos nung natapos na yung kay Abraham, kay Moses, ang church daw ngayon ay by grace na. By grace na. Ang kaligtasan ay by grace na ngayon. In contrast doon kay the law, kasi ang paniniwala din na the Old Testament people will be saved by law. Ang sabi nila, yung tribulation, ang kaligtasan doon, mayroong iba nagsasabi, they will be saved by grace plus work. Tapos, siyempre doon sa Millennium Kingdom. So, itong itong dispensationalism na to ay parang sinisegregate nila ang mga time frame. Sinasabi nila, at sinasabi ng doctrine na to na iba ang pag-dispense ng salvation doon sa bawat isa. Kaya nga, nagiging extreme din na parang, okay, hindi na natin babasahin yung Old Testament kasi we are now in the age of grace. At mayroon namang parang ultra talaga na parang extreme talaga na parang, no, we do not have to follow the law kasi nandito na tayo sa grace. Kasi kung i-follow natin ang grace, we are going back to work salvation rather than by grace salvation. So, yun ang dalawang thoughts, and I hope na maging comprehensible input itong aking sinasabi sa inyo. Pero mayroong dalawang doon na covenantal, at the same time mayroong dispensational. By the way, ang sabi ng Bible talaga, ang ating salvation in all the timeline is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So parang hindi ito maintindihan bakit in the Lord Jesus Christ, how can people in the Old Testament be saved in the Lord Jesus Christ na wala pa namang nakikilala si Jesus Christ.
Kaya nga ano doon, ang ating paniniwala doon ay parang naka-prepare na talaga lahat yan kay God. Kasi we believe that God is immutable, omniscient, siya alam na niya. Hindi natin pwedeng i-accuse ng God na parang, hindi nakahanda yan, kaya marami din nagtuturo. Binago ng God, no? Binago ng God, nagsisi ang God, no? Mga ganon. That is condescending, communication. Lumawa po, ang bata po ay nagkakasala sa iyo. Minsan, condescending communication Sabi, ikaw, pagdating ng tatay mo, papatayin ka niya. Or pagdating ng tatay mo, ano ka niya, parang itsapuera ka niya. Tama ba yun? Meron ba yung itsapuera? Parang hindi ka niya i-adapt na sa ating family. Wala ka na. Meron ng term doon. Ayun po, nag-violate ka nagpakasal ka sa ayaw ng tatay mo. Aalisan na kita ng mana. Parang ganon. Pero ang God po ay pwede siyang magsalita ng ganon. Sabi na, para nagsisi ang God na kinreate niya ang man. Pero hindi naman talaga nagsisi ang God. Alam ng God yan. Alam ng God lahat yan. Kaya nga, minsan nagkakagulo tayo kasi dito sa sinasabi na lang natin, para mapadali ang ating pagturo. Doon kina Moses, ang kanilang kaligtasan doon ay by law, by following the law. Dito sa atin, by grace na. So, huwag na natin pag-aralan yung New Testament and Old Testament. So, yun po ang ma-discuss ko rin yan mamaya. Yun ang tatlong sources of confusion. Number one, kung bakit hindi natin maintindihan yung New Covenant, because we associate it right away sa scriptures na dinivide kaagad natin ng New Testament and Old Testament. At akala natin, yung New Covenant ay diniscuss lang iyan doon sa New Testament. At hindi diniscuss doon sa Old Testament. Yun ang number one source of confusion. Number two, dahil sa kahirapan, ituro nga yung comprehensible input na yan ng God. Parang divide kaagad natin yung parang binago ng God yung kanyang mga covenants. Nag-isip siya kasi hindi ang parang doon ay parang reactive yung God na parang ganitong ginawa ng God. Kasi may magturo nga doon na parang chess daw. Meron ako narinig na parang, okay, ikaw mag-move. Check, move ka daw ng chess mo. Tapos mag-move din si God ng kanyang piece. Tapos hihintay ng God kung anong move mo. Parang ganon ang katuruan na hindi makakagalaw ang God. Hindi makakagalaw ang God pag hindi ka nag-move. So ang God ay reactionary doon sa movement mo. Reactionary ang God doon sa movement mo. Hindi nila alam na ang God ay omniscient, omnipresent, sovereign siya. Sabi nga ng God, kung hindi kayo magpuri sa akin, yung mga bato, sisigaw yan, magpupuri yan sa akin. So, ibig sabihin ng God, hindi siya reactive doon sa ating ginagawa. He is proactive yan siya. At alam niya yan. Kaya hindi natin maintindihan itong New Covenant doctrine na to. Kasi, kala natin, nagbabago-bago ang God. No? At hindi niya ito prepare sa atin beforehand. Pangatlo, na mahirap intindihin, mayroon pong true school of thoughts na it's either covenantal ka or it's either dispensational ka. Parang kung titingnan natin sa politics, yung mga extreme na parties, it's either DDS ka or it's either yellow ka. Parang ganon. So, hindi parang pag DDS ka, lahat ng gagawin ng kabilang side, mali na. Pag dito ko naman sa kabilang side, lahat ng gagawin doon sa kabilang side, mali na. Parang ganon. So, ganon din po ang church ngayon na parang pag nandun ka sa dispensationalism, lahat ng gagawin ng covenantal church, mali na. Pag covenantal ka naman, lahat ng gagawin ng dispensationalism, mali na. Parang ganon. Pero ang ating dito ay dapat we believe na meron ding mga covenants talaga. Kaya nga, tayo ay nagtuturo din tayo na
mayroong everlasting covenant na before the foundation of the world, nag-uusap na yung the Trinity, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, na nagplano sila. Alam na nila yung plano ng kaligtasan, na si God ang nagplano si God the Father ang nagplano ng ating kaligtasan, si Jesus Christ ang nag-execute ng ating kaligtasan, at si Holy Spirit ang nag-apply ng ating kaligtasan sa ating mga puso. And we also teach na parang mayroon talagang Abrahamic covenant na promise niya yan sa God, promise niya yan sa Israel, sa bayan ng Israel, na bibigyan ko kayo ng bayan at kakaroon talaga kayo ng bayan ng Israel at hindi ko kayo iiwan at whoever bless you will be blessed. No? Sabi nga natin na kung sino mang mga bansa ang nagbe-bless kay Abraham, i-bless din yan. Naniwala din tayo sa Mosaic covenant na nandoon talaga yung mga batas na purpose yun. Ngayon, pupunta na ito sa pangalawang portion. Kasi what are the symbols used before in the Old Covenant that were changed, quote unquote, akala natin change pero parang pinalitan. Ni-reveal na ngayon. So, magtatakel tayo dito sa tatlo. Kasi ito yung comprehensible input in preparation for the New Covenant. Kasi hindi pa naman alam ng mga Hudyo kung ano yung I will put a heart in your, sabi niya dito, hindi makukuha ng mga Hudyo ito. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind. Ilalagay daw yung mga batas sa ating isip and write them in their hearts. Susulat sa ating mga puso. And I will be their God and they shall be my people. Kaya nga, nung binigay yung mga batas, kay Moses, ang literal na interpretation ng mga dito, hindi nila makuha. I will put my laws in their mind and write them in their hearts. Kaya naglagay sila ng mga palakteres, matawag doon, yung mga nilalagay, sinusulat nila yung mga, nilalagay nila dito sa ulo. Kasi ang literal yung kanang interpretation I will put the laws in your mind, lalagay nito dito parang box. Tapos mayroon din sila ilalagay dito ng mga sa heart. So hindi na makuha, pero part yan ng God. Kasi tatlo po ang mga gagamitin ng God dito, although nakasentro talaga yan sa law. Tatlo po talaga ang gagamitin ng God para ma-reveal niya yung New Covenant at si Jesus Christ. Okay, sulat nyo kung mayroon kayo. Number 1, ano yung mga symbols na the priesthood, pari, priesthood. Number 2, sanctuary. And number 3, sacrifices. Baka malito ko yung number 1, 2, 3. A, B, C na lang. Sa part number 2, A, priesthood. B, sanctuary. C, sacrifices. Kaya nga, kung titingnan natin ang Book of the Hebrews, sa aking pagtingin dito sa Book of the Hebrews, this is a user's manual sa akin ito. At this is about system. Kasi ako po ang buhay ko talaga ang aking job description ay system talaga ako. Systems developer, and I know about all systems. Ang pupuntahan ko yung mga kliyente ko or company, and I will ask for their system and will make computerized system. So kung accounting yan, I have to know their system, I have to know the accounting so that I can translate it in my software. Kasi makipag-debate ako dun sa mga bookkeeper, sa mga accountant, finance manager. The same time, makipag-usap din ako dun sa mga operations manager, something like that. So that I can put them in one software talaga and implement it in their company. Yun ang aking pinaka-main job. Kaya ang ano ko dito sa Hebrews ay this is more on the system. Na ito ang Hebrews kasi ito ay address sa mga Jews or Israelites na alam nila yung Old Covenant, which is Mosaic Covenant. Kasi ito ay nandun sila sa parang edge na lilipat na ba ako o hindi ako lilipat. Kasi alam po natin si Jesus Christ, siya po ay dinestroy na yung system ng Judaism
dinestroy na yung Judaism by pinunta doon sa temple, pinagtatapon na yung ano doon, sinasabi, this is my house, this is not a house of merchandise, but a house of sacrifice, na ginagawa niyo itong parang sugalan or pag-trading. Hindi naman talaga yan. So, yun ang trabaho ni Jesus Christ dito, to disassemble the system na nakasanayan ng mga Pariseo. Kaya nga galit na galit ang mga Pariseo sa kanya. Kasi he disassembled Kunyari, ano sila sa Sabat? Ang sasabihin ni Jesus Christ, yes, Sabat is holy, but the Son of Man is the God of Sabat. And Sabat is not made for man, but man is made for Sabat. Something like that, no? Na hindi tayo magpapa-under sa Sabat, no? So, although mga mild lang yun ng mga ano, pero hindi makuha ng mga Pariseo. So, ang tinira dito sa dinil talaga sa Hebrews ay tatlong object na comprehensible input sa kanila, at ito ay ipapalit dito ngayon si Jesus Christ. Ipapalit dito si Jesus Christ. So, number one, priesthood, no? So, kabisado ng mga Jews yan, kasi ang client po nitong readers po nitong Hebrews ay nagdadalawang isip sila kung itong Christianity na to ay bagong system ba to, maganda ba ito compare sa nakasanayan namin. Kaya nga sa una pa lang, Jesus Christ is better than Moses, Jesus Christ is better than the angels, Jesus Christ is better than others, no? Parang ganon. At dito po ay talaga na okay, alam niyo yung priesthood, no? Alam niyo yung priesthood. Ang priest kasi sa kanila, yun yung magdadala sa mga tao papunta sa God, kasi ayaw makipag ang mga tao kay God, diretso, kasi takot na takot sila. So, yun ang trabaho ng priesthood. Ang pinaka main objective ng priesthood, magsasacrifice siya ng mga tupa, kaya nga without shedding of the blood, there is no remission. So, number one yan, na mapapatawad sila kung magsasacrifice ng mga tupa yung mga priest. Ang priest lang ang pwedeng pumasok doon sa tabernacle, no? Yun. Number one yan, kailangan silang may priest na nagmamanage sa kanilang sanctuary. Pumapasok doon, pinapalitan yung tinapay kung medyo bulok na, at sila lang nakakakain ng tinapay pag napapalitan nila doon sa tabernacle. Sila yung mag-aayos ng mga lamp, maglalagay ng mga oil. Hindi pwedeng pumasok doon ang mga ordinary people. Ang priest lang. Tapos once a year, ang pinaka-high priest papasok doon sa Holiest of Holies at offer niya ang mga kasalanan sa Israel at sa kanya by sprinkling of the blood. At 1 year may expiration yan. So naintindihan nila yan. Number 2, sanctuary. No? Ang sanctuary po ay tabernacle yan. Alam po natin ang tabernacle, binigay yan kay Moses. Mayroong exact definition yan. Mayroon doon sa courts, tapos doon sa holy place, no? Kasi ang pinakadalawa doon ay yung Holy of Holies at saka yung holy place. Doon sa holy place ay parang ano yun siya, dimension yata niya is parang 15 by 15 by 15. Parang ganon. Yun sa holiest of holy, 15 by 15 by 15 feet. Yung holy place ay parang 15 by 15 by 30 feet. Something like, mas 2/3 yung holy place na doon yung pakapasok ang pari. Alam ng mga Hudyo yun. Alam ng mga Hudyo yun na yun yung mga comprehensible input na binibigay sa kanila. Ang number 3 na object ay sacrifice. Kailangan lang mag-sacrifice ng object like tupa, baka, etc. At dapat patayin niyang patayin niyang tupa na yan. Kaya nga mag-shed yung blood. So alam ng mga Hudyo yan. Ito yung pinakaano dito na parang object na symbols ito, no? Symbols ito na dapat palitan ito ni Jesus Christ. Alam po natin si Jesus Christ ay the high priest yan. Kaya nga dito sa 7 ng Hebrews, sabi nila, the order of Levitical priesthood compared to Melchizedek or the order of Melchizedek. Si Jesus Christ ay hindi siya under sa Levitical priesthood. Ang Levitical priesthood po ay si Levi yan, isang anak niya ni Judah or Israel.
So yung mga kamag-anak or mga ninuno or mga apu-apuhan ni Levi, yun yung Levitical priesthood. Hindi pwedeng mag-priest yung hindi kamag-anak ni Levi. At ngayon nga sa Israel ay panakita nila yung mga Levitical ancestors, yung mga apo o yung mga children. Kasi na-retain yung mga pangalan nila na Levi, Levihay, parang sana. Basta nagsisimula ng L-E-V. Parang yun ang na-retain na pangalan talaga sa mga Israelites. Yung iba hindi na-retain. Pero by provenance din siguro, na-retain yung mga apelido na Levi. So alam nila ngayon itong mga Israelites na to kung sinong Levi. Kasi alam nila babalik si Jesus Christ. At doon sa temple, ang mga Levites lang ang makapunta doon. So, dito sa 7, ang Levitical priesthood ito, compared to the order of Melchizedek. Si Jesus Christ ay order siya ng Melchizedek. Hindi siya dapat under sa priesthood ni Levi. No? Number 2, ang sanctuary, alam po natin na representation yan doon sa tabernacle and later on doon sa temple. No? Doon sa tabernacle yan, mayroon po yung parang mayroong Ark of the Covenant doon. At alam ng God, dinesign talaga that specific dimension na ganito yung gagawin nyo sa Ark of the Covenant. Parang box yan siya. Parang approximately 4 by 2 feet by 2 feet ang ano dyan. Approximately lang 4 feet by 2 feet by 2 feet. 2 feet yung taas, 2 feet yung width at 4 feet yung length. So, yun po at mayroong doon cherubim na nakabantay. So, specific yan at isang tao lang nakagawa niyan. Hindi ka pwedeng gumawa nun. Sa panahon lang na ni Moses yan. Kaya nga kung sinasabi na, bakit pwede naman palang gumawa ng mga imahe? Bakit mo tinitira na thou shall not make image? Isa lang yan, sa history lang yan, na nagpagawa si God ng cherubim. At yun ay representation yan ng holy place yan. Yung tabernacle nga, holy place yan. At alam nyo ba na walang pwedeng humawak doon sa Ark of the Covenant? Si Usa nga, instinctively nahawakan niya, pinatay. O, lagay na natin, pinatay talaga siya ng God. No? Kasi holy siya. Because of the nature of God na hindi niya pwedeng makalapit yan. So hindi mo pwedeng compare yung mga idols natin dito na ginagawa with that cherubim kasi specific yan for that purpose. Number 3, sacrifices. Kasi alam nila nagsasacrifice sila ng tupa at saka every year yan. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi dadating na ngayon si Jesus Christ, i-replace niya yung tatlo. Yung priest, sabi, hindi nga makakontinue ng priest kasi mamamatayan sila. Si Jesus Christ ngayon ang priest. Now, kung titingnan natin sa 7, kung mabasahin natin, si Jesus Christ ngayon ang high priest. Si Jesus ngayon ang sacrifice. Siya yung tupa, the Lamb of God that will take away the sin of the world. Sabi ni John, nung nakita na si Jesus Christ, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. And sabi niya, si Jesus Christ, and without shedding of the blood, 9:22, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Kailangan may mabuhos. Number 3, sanctuary. Jesus did not sacrifice or parang ilagay niya yung parang mga ceremonias na to dito sa mga tabernacle made of hands, but doon talaga sa tunay na throne of grace. So, in short, mga symbols na to, symbols of truth na to, is replaced by Jesus Christ, which is the true truth, the truth talaga. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, doon sa portion, ano yung mga symbols na ginagamit doon sa Old Covenant na ni-replace ni Jesus sa New Covenant? Ito yung priesthood, priest, sanctuary, and sacrifice. Dito na tayo pupunta sa number 3 natin. Jesus is really the New Covenant. No? Jesus is really the New Covenant. Kasi si Jesus ang magpe-perform lahat nito,
hindi ito magaganap kung hindi dumating si Jesus Christ sa ating dito sa mundong ito. Kaya nga sabi dito, I will put my laws in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor. No, so nagugulat tayo. Pag once na marinig pala natin itong New Covenant na to, magiging obsolete na yung ating mga functions dito na kunyari ako, tagapagturo ako, nakikipagturo ako sa inyo, mawawala na ako ng trabaho. Kasi every one of you, when you know the New Covenant, sabi dito, none of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. And number 12, and verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness. I will be merciful to their unrighteousness. Kapatawarin ko na yung mga unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. I will remember no more. In that he says, a new covenant he has made this first obsolete. No, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So Jesus, God talaga prepare before the foundation of the world. Itong new covenant na to, hindi ito parang progressive revelation to ng God. Oy, nagkamali yung mga tao, hindi naging effective yung aking Mosaic covenant. I will replace it with the new covenant. Hindi po ganun mag-iisip ang God natin, mga kapatid. Omniscient siya. Naka-prepare na yan. Hindi lang natin naiintindihan. Kasi nga, alam mo, yung introduction ko doon sa linear programming, no? Na makikita natin, maximize ganito pala ang linear programming. Naka-prepare na yan. Pero dinadahan-dahan na tayo, ang tawag doon condescending na communication. And we will understand later on talaga na this is really placed in before the isip ng God. Hindi ito progressive na naisip na ng God. Kasi, sabi nga, it is the promise made by God to mankind that He will forgive sins and restore communion. Mabalik talaga tayo sa ating nature, si Adam before the man's fall. Ang state natin na si Adam doon at saka si Eve, kipag-communicate sila sa God, walking in the cool breeze doon saan mamamasyal sila doon. Ganon din mga kapatid sa ating mga puso. And I hope na one day magising na lang tayo na maintindihan talaga natin itong New Covenant na babaguhin ako ng Panginoon. Kaya nga, we believe that we will be born again. Pero maski nga na born again na tayo, parang nagdududa pa rin tayo na talaga bang papatawarin lang lahat ng mga kasalanan ko? And their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Yes, totoo yan. Kasi ang God natin is parang promise-keeping God yan siya. At hindi niya tayo talaga iiwan if you believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang title sa mensaheng ito ay The Doctrine of New Covenant is a comforting doctrine for believers. Kasi alam po natin, maiintindihan talaga natin ito. At ano ang response natin? Ang response natin na hindi tayo gagawa ng masama. Yun nga ang parang doon. Bakit ang kabilang side na sinasabi, that is license to sin. Hindi po yan ang response natin, mga kapatid. Ang response natin ay we will obey the Lord. Kasi nga yung law will be put in our mind and be written in our hearts. Automatic na yan, parang automatic na yan, parang hindi na tayo mag-iisip, no? Hindi na tayo mag-iisip, automatic na yan. Now we should follow God and obey His commandments kasi ang naka-inherent talaga yung holy. Hindi natin pwedeng sabihin na pangit yung old, no? Hindi natin sabing pangit yung old. Yung old ay yung previous commandment lang ay nagiging old lang. At nung ikaw ay nakakomprehend na, siyempre, gagamitin mo na yung kasi hindi na yan sufficient sa iyong sa iyong pangangailangan . Hindi naman natin sinasabi na masama yung old covenant.
ginagamit lang yan. Kaya nga, tutor yun eh, tutor. But when the real come, the real one will come, dapat mag-adapt tayo. Kaya nga, yun ang message sa Hebrew. Tumalon na kayo. Parang ano dito, illustration, parang isang bangin na to, na parang mayroon daw parang isang string. Alam mo na sa mountaineering, mayroon isang situation na dapat makatawid sila doon sa kabila. At kung makatawid na sila doon, hindi na sila pwedeng bumalik. Meron silang parang illustration doon, ilalagay nila yung string doon, tapos mag-swing sila na mag-swing. Pag nandoon na sila sa kabila, hugutin na nila string, hindi na sila makabalik. Ganon din ang ating pananampalataya kay Jesus Christ. Tayo ngayon, kung kayo ay nagdududa pa, kung kayo ay nagdududa pa na hindi totoo si Jesus Christ, hindi totoo yung mga promise niya, ang ating Christianity ay hindi totoo, dapat magtaya na tayo. You have to swing and really go to Jesus Christ. And you will realize, when you look back to the other part of the cliff, yung parang bangin, makikita mo, ang iyong response ay, thank you Lord, that you have given me the grace, and you save me from all these things. Unang-una, magpapasalamat tayo na hindi na tayo makaranas ng hell. Pangalawa, yung power of sin na nasa atin ay mapagtagumpayan natin yan with the help of the Holy Spirit at sa atin din pag-aaral. Kasi nandito pa lang tayo sa sa parang nandoon pa yung flesh sa atin. Maganda nga yung illustration doon na nakita ako na isang illustration na bakit nagkakasala pa tayo when we are already regenerated. Nakita ko yung isang, bigyan niyo ako ng 2 minutes dito, nakita ko yung isang nag-escape galing sa North Korea. In-interview, nasa US na siya. Nag-escape na doon sa North Korea. Nag-escape siya sa North Korea. In-interview siya ng isang newscaster doon sa US. Sabi niya, anong masasabi mo sa North Korea? Sabi niya, pangit yan. Walang ilaw paggabi, walang internet, hindi kami makapag-ano, at ganon-ganon. Kinento na niya lahat na parang dapat makatakas kami doon. Binayaran namin yung mga military para makatakas kami. Kinento niya yung kapangitan ng North Korea. Pero nung tinanong siya kung ano masasabi mo doon sa leader, ano ba yung pangalan ng leader na? Kalimutan ko ito na. Tinanong siya, ang tanong niya, no comment. Binasa ko yung mga, kasi ano yan parang video yun, binasa ko yung mga comment. Ganon ka-harsh ang leader ng North Korea, na nandoon pa sa brain ng babae na yan, na hindi siya pwedeng mag-comment doon sa leader na yan. Pwede siya mag-comment sa iba. Pero wala na siya doon sa North Korea, malayo, ilang miles away na siya o kilometers away pa sa North Korea, nasa USA. Pero nandun pa rin yung takot niya. Ganon po ang ating flesh, no? Although we believe that we are regenerated, na hugasan na tayo ng dugo ni Jesus Christ, yung na circumcise na yung ating body to the soul, hinugasan na yung ating soul, no? At binalot na ng seal, hindi na dapat ma-contaminate yan, pero nandun pa rin yung power, yung remnants of the flesh doon. Hindi natin maalis-alis yung talagang kapangyarihan ng sin sa atin. Kaya nga dapat mag-renew ng ma-renew. Ganon din yung babae na North Korean hindi niya maalis ang takot niya doon sa parang pinaka-king nila doon o pinaka-president nila doon. Ganon din ang natin na when we are still in our unglorified body, we can still commit sin kasi nandun pa yung influence ng sin. Nandun pa yung, although hindi na tayo physically, katulad ng babae na yan, ang layo na sa US, hindi na siya doon, pero natakot pa rin siya. Ganon din, nahiwalay na yung flesh sa atin, ang ating body of sin ay na-crucify na at kasama na tayo ni Jesus Christ. Pero nandun pa rin yung sa ating isip, no? So, I hope someday na talagang maintindihan natin itong the new covenant. Kasi sa akin, this is a comforting verse rather than license to sin. Hindi ako naniniwala na license to sin ito kasi which accused to us na if we will teach this great covenant or great new covenant na to,
na babasahin natin. Babasahin ko ulit sa inyo. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them in the land, to lead them out of the land, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will wait with the house of Israel after those days, says the Lord. Ito yon. Dapat ma-integrate talaga sa ating mga isip ito by the help of the Holy Spirit. I will put my laws in their mind and write them. Ilalagay ko na lang personal. I will put my laws in your mind and write them on your hearts, and I will be your God, and I will be their God, and you shall be my people. None of you shall teach his neighbors, and none of his brothers, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of the men to the greatest of them. For I will be merciful. God will be merciful to our unrighteousness, and our sins, and our lawless deeds, God will remember no more. No? Ganun po ang promise ng God, which I inculcate na, I hope na diin ko talaga sa makikinig na in the last days, kung maintindihan talaga, if you believe on the Lord Jesus Christ, dapat maintindihan mo yung grace ng God na talagang ibibigay niya to. At promise niya to, hindi ito nasa isip lang ng God. No, ngayon, ito ay pinangako niya sa atin ito. So mga kapatid, mga kaibigan, lalo sa Master's Flock Christian Church, I hope na ang ating foundation po talaga ay nandun kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is the new covenant. He is the substitutionary. Siya ang nabuhay para sa atin. Siya ang namatay para sa atin. And all we have to do is trust in Him. And we will have eternity, and we will believe. And we will be living in Him in the new heavens and new earth. Kung mayroon man tayong mga kahirapan dito sa mundong ito, kasama yan sa ating paglalakbay, and we also believe that God will never leave us nor forsake us. Sabi nga sa Romans 8:28, for we know, pinaka-critical doon ay we know, yung pinaka-unang word, we know, for we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Dapat yung know ang pinaka-nun, we know. Dapat ma-integrate mo yan sa isip mo. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. In the end, you have to believe on the Lord Jesus Christ. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat, Lord, na ang mga bagay na to, Lord, ay binigay mo sa amin upang talagang maintindihan namin, Lord. At pinapanalangin po namin, Lord, na kung mayroon pa po dito, Lord, hindi nakakaunawa, na kami talaga, Lord, ay naligtas dahil sa iyong ginawa dun sa krus at dahil sa iyong pagsunod sa mga utos. Pray po namin, Lord, na maintindihan ito, Lord. At sa amin din po, Lord, na nakakaintindi na hindi ito magamit as license to commit sin, but license to do good works and glorify you, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. God bless po.